Magandang umaga sa inyong lahat. At ngayon po ay ika-tatlong linggo, tama ba? Matapos ang Epipanya. So at binasa po natin mula sa Banal na Ebanghelyo yung pong kinukonsider ng ilan, tinatawag nilang inauguration ng ministry ni Jesus. Pero mapapansin niyo po sa pagkasulat ni San Lucas, parang hindi ito yung inauguration ng ministry ni Jesus. Sa ibang synoptic gospel, ba't tinawag na synoptic gospel? Dahil mapansin niyo katunog ng sign ng tawag dyan, synopsis. May isa pang salita na nawala sa isip ko ngayon. Anyway, antonym, synonym. Yan. Kapag sinabi natin synonym, kapareho. Yeah? Antonym, kabaliktaran. So, napansin natin, synoptic. Dahil may pagkakapare-pareho itong tatlong gospel na ito. Matthew, Mark, and Luke. Naiba lang dyan. Okay? So, maraming kwento si John na wala sa synoptic at may mga hindi na kwento si John dahil nandun naman sa synoptic gospel. 3 beses nang inulit. Okay? Kaya sa tinawag na synoptic gospel. Okay? So, synonymous yung tatlo. Bagamat not necessarily parehong-pareho yung tatlo, pero makita natin na ito dapat maunawaan natin dun sa Bible. Ano? Kung na-educate kayo, kagaya ko, and some of you are, I know, some evangelical, sabihin natin, upbringing, ang turo sa atin, ang Bible, well, kulang na lang sabihin natin magical ang Bible. Yeah? Of course, hindi natin sinasabi yan as evangelicals. Pero halos ganon, di ba? I mean, sinasabi natin ang Bible, walang mali. Bible, in fact, pwedeng pagbasihan ng science ang Bible para sa ganito, sa ganyan. In fact, minsan pa nga yung iba, kulang na lang sabihin na pag lahat ng tanong mo nasa Bible, actually sinasabi nila yan, as if pag kailangan mo pumasa sa board exam o bar exam, rebihin mo lang ang Bible. Solve ka na. Of course, alam natin di totoo yan. Okay? So those are exaggerations that are not only unnecessary, but sometimes can also be damaging. Okay? Tignan lang natin yung Bible kung ano siya talaga. Yun yung healthy. Hindi natin kinakailangan ni-exaggerate. Okay? Ano nga ba yung view ng mga Hudyo at ng mga tao na nasa Bible mismo tungkol sa scriptures? Well, ito. Point out ko na lang para mabilis. Sabi ko nga sa inyo, kung babasahin ninyo yung account ni Saint Luke dito sa pangyayaring ito, parang hindi ito yung inauguration ng ministry ni Jesus. Kaya lang sabi dito, matagal na siya na nagpupunta sa mga sinagoga. Patandaan ninyo, kung pupuntahan mo yung mga sinagoga, it means ilang sabat na yung nakalipas. Ilang Sabado na yung nakalipas. So basically, sa version ni Saint Luke, hindi ito yung inauguration ng ministry ni Jesus. Okay? Significant lang siya dahil may nangyari. Pero not necessarily ito yung unang punta niya sa synagogue after he was baptized. Okay? Sabihin natin, ba't ganun? Now, kung kritiko ka ng Bible at ayaw mong maniwala talaga sa Bible, sabi mo, ayan, may mali sa Bible. Pero kung balanse yung iyong attitude, especially kung believer ka, sabi mo, hindi problema yan. Okay? Number 1, kinakailangan kasi maunawaan natin ang Bible, di ba, ay sinulat ng magkakaibang tao. At hindi sila sinasapian ng banal na spirito para diktahan na ito sabihin mo, ito sabihin mo, ito sabihin mo.
Di ba? Hindi ganun ang nangyari. Being inspired by the Spirit, the Bible, the Scripture, being inspired by the Spirit does not mean that the authors, the human authors, are all possessed. Number one, you have to understand that's not the nature of God. And that's not how the Holy Spirit works. Okay? Kaya minsan, akala din ng iba, at minsan natatawa ko, sinasadya nila sa church, nag-aartisa lang silang parang napuposes ng Holy Spirit. That's hilarious and that's dangerous. And that's deceit. Okay? Because that's not how the Holy Spirit works. The Holy Spirit does not possess anyone. Okay? Naintindihan po ba natin? So magkaiba yung kwento ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas. And that's okay. Na yung mga kritiko sabihin na, oh yan, ayan, di ba? Kita mo? Di ba? Kaya hindi mo dapat paniwalaan yung Bible. Magkakaiba yung kwento nila eh. Well, that's one way of looking at it. Pero kung meron kang masusing pag-iisip, ma-realize mo na hindi. In fact, yung pagkakaiba ng kwento nila patunay na nangyari nga yan. Imaginein mo kung parehong-pareho halos yung wordings ng tatlo. Number one, di mo na kailangan ng dalawa. Pwede na yung isa. Diba? Verbatim naman silang tatlo eh, but pagkakaiba lang ng title eh, di ba? Mark, Gospel according to Mark, Matthew, Luke. Tapos pare-pareho ng sinabi. Hindi mo na kailangan yung dalawa. Okay? So, at pangalawa, kung pare-pareho sila ng sinabi, ibig sabihin, nag-conspire sila. Inimbento nila to. Di ba? Normally, pag kami nangyari sa church, kukwento ni Sister, sino gusto mag-volunteer? Na Marites. Ako kwento ni Ronel. Sino ba gusto mag-volunteer? Sister Joy. Diba? At kung sino pa. Diba? Malamang sa malamang. Okay? May pagkakaiba ng konti yung kwento nila. And that's normal. Diba? Kung ikaw, sasabihin mo, ba't may pagkakaiba? Tanungin mo sarili mo, matino pa ba isip ko? Normal lang na may konting pagkakaiba dahil yung pananaw ko, iba sa pananaw mo, di ba? Naku, yung sabihin ko? Meron tayo mga biases eh. So, syempre, halimbawa sabihin natin may nagawa akong mali. Natural, iba yung magiging kwento nung galit sa akin. At iba yung kwento nung walang pakialam. At iba yung kwento nung best friend ko. Well, parehong kwento pero may discrepancy. Kasi may biases tayo eh. 'Di ba? May bias tayo. Yan ang totoo. And for Saint Luke, na maiba ng konti dun sa dalawa, 'di ba? Na nag-i-imply na hindi pala ito yung inauguration ng ministry ni Jesus. So what? Plus the fact na consider natin na among the three synoptic gospel, isa lang yung first-hand witness. Sino? Si Matthew. Dahil si Mark hindi disciple ni Jesus at si Luke hindi rin disciple ni Jesus. Diba? According to tradition and history, it is presumed na yung gospel ni Mark was inspired by the kwentos of Peter. Dahil ang sabi ni Saint Paul, diba? Si Saint Mark, si John Mark, na dating disciple niya, dinismiss niya. Tama ba yung pagka-recall ko ngayon? Or was it Peter? And so, dahil doon, inampun siya ni Barnabas.
According to the tradition, later on, inampun siya ni, was it Peter? Okay. And so from that, kung to-trace natin dyan, ma-realize natin, yung narrative, yung kwento niya tungkol kay Jesus, narinig niya lang din sa mga apostol. Okay? Kumbaga, kwento ko sa inyo si Jesus ayon sa pagkakwento sa akin. Dahil wala ako dun. And also, Saint Luke, okay, who was from time to time a companion of Paul and also a companion of other apostles. And according to some tradition, si Luke spent some time with Mary. Okay? So kaya imagine niyo na, saan niya nakuha yung storya niya. And the beauty of this, diba, while some sabihin nila, ba't kasi naman hindi, kumbaga, may mga ganitong discrepancy. Kaya ko nga sa inyo, it's good because it proves that walang manipulation na nangyari sa pagsusulat ng Bible. Okay? Tao sumulat ng Bible na inspired ng banal na spirito. Hindi possessed, inspired. And that's good. Yung mga discrepancy na yan, patunay ng Diyos, ginagalang tayong mga tao kahit na yung maliit nating pagkakamali. Ginagalang ng Diyos. Hindi niya pinapakialaman. Alam mo yung pakialamerong boss? Sino sa inyo naiinis sa pakialamerong boss? Yung lahat na lang binusisi. Tawag dyan sa corporate world micromanager. Yeah? Micromanager. Sa lahat ng department, nakadaw-daw ang kamay niya. Sa lahat ng trabaho, nakadaw-daw ang kamay niya. Sa madaling salita, lahat papakialaman niya. Okay? And it's not healthy actually. Some of you may be used to it, pero in the long run, it's never healthy. Well, kahanga-hanga yung mga micromanagers dahil talaga namang very gifted sila. Paano nila nagagawa yan? Well, but in the long run, it's not healthy. Okay? Well, ang Diyos din, hindi siya micromanager. Okay? Binasa natin ngayon sa Ezra, Nehemiah. Pakita natin dito yung yugto sa kasaysayan ng Israel na kung saan na-restore ang Israel matapos nung devastation ng Babylon. And then napa-under sila sa Persia. Kasi nagkaroon ng, alam mo yon, daang-daang taon na, dati panahon ng Amerikano dahil tas naging panahon ng Hapon, dati panahon ng Espanyol. Parang ganon. Okay? So, nung sinira ang Israel, it was the Babylonian Empire. And then, humina ang Babylonian Empire, nag-take over ang Persian Empire. And under the Persian Empire, so pinakawalan ni King, was it Darius? Okay, nakalimutan ko na anyway. I think King Darius. So, pinakawalan ni King Darius yung mga gustong umuwi sa Israel, pwede silang umuwi. And so, under the leadership of Nehemiah and Zerubbabel, so, umuwi yung mga sabihin natin na exile, pabalik sa Israel. And they began rebuilding the wall and the temple. Alam niyo na yung istorya, kung alam niyo na yung istorya. But then again, sabi dito, dumating yung point na yung mga tao, sabi, as one man, with one spirit and one mind, nag-petition sila. Ang sabi nila, gusto naming madinig ang salita ng Diyos. Okay? Nasaan yung sulat ni Moses? And so happen na natagpuan, okay? Alam niyo naman, na nagkaroon ng gera, sinakop sila, diba? Everything was in disarray. And so the people were wondering, nasa na yung sulat ni Moses? It's been years, decades, century. Gusto naming madinig. Okay? And so, nung binasa ngayon sa kanila yung sulat ni Moses, and you can imagine,
We're talking here about Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Imaginein mo yon. Binasa sa kanila 5 libro. And they enjoyed it as if binabasahan sila ng fairy tale o ng bedtime story. They enjoyed it. Can you imagine yourself, gagather ko kayo one day, sabihin ko sa inyo, magkaroon tayo na activity, punta kayo lahat, babasahin ko sa inyo ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, at Deuteronomy. Sino pupunta? Busy? Diba? Who do that? Now, tanongin niyo sarili niyo, pero bakit sila natuwa? Imbis na nag-excuse, bakit sila excited? Alam niyo kung bakit? Imaginein mo yung sarili mo for hundreds of years or for decades and decades. O pinanganak ka, lumaki ka, halos wala kang nadinig o meron ka man nadidinig na konting kwento tungkol sa Diyos, pero hindi mo alam gaanong katotoo. And you have been wondering, totoo nga ba? Pinento sa akin, pero gaanong katotoo? Na-imagine nyo na? And then, for the first time, narinig mo, may sulat dyan. Na supposedly, sinulat ni Moses o ng mga scribes ni Moses under his guidance. Both nung buhay pa siya at after mamatay siya, tinapos nila, mayroong nakasulat. Kung gusto mong malaman, pwede kang magpunta sa library. Or much better, dahil marami sa atin di marunong magbasa, pabasa natin sa scribe. Oo nga, gusto kong malaman yan. Curious ako. Dahil nadidinig ko lang yan. Pero hindi ko pa nabasa, na hindi ko pa nadinig na binasa. Gusto ko ma-encounter. And then binasa. And for the first time, nagkaroon ka ng feel na merong tao ng pangalan si Moses na ninuno namin. And then sa kwento niya, nandun din yung ibang ninuno namin, si Abraham, si Isaac, si Jacob, at kwento niya, paano nila na-encounter ang Diyos. Because the Bible, written by humans, not possessed by the Spirit, but inspired by the Spirit. And it was written in such a way, not dictated by the Spirit, but written by humans with their biases and with their weakness, with their mistakes and errors. Kinukwento nila sa atin, anong nangyari nung na-encounter nila si Lord. Walang mali, walang tama. Kwento nila sa atin, anong nangyari sa kanila nung nakilala nila si Lord. Hindi ko kukwestiyonin na ayon sa kwento, nung ma-encounter ni Abraham si Lord, nagsabi ni Lord sa kanya, ialay mo sa akin ang iyong anak. Yun yung perception niya eh. Okay? Yun yung feel niya. Sinabi sa akin ni Lord, patayin ko yung anak ko. Ako niya ibig sabihin ko? Yun yung kanyang pananaw. Pero salamat sa Diyos, bagamat later on, ma-realize natin mali yung pananaw ni Abraham, di ba?
Akala niya si Lord yung nag-utos sa kanya na patayin mo yung anak ko. Alam mo yon? Sino sa inyo yung akala nyo that with all honesty, masasabi ninyo, there was a time I thought I was led by the Spirit, but then again, I was wrong. Marami akong ganyan. Diba? Because there was a time we thought we were led by the Spirit, and then we were so wrong. Meron ka bang lakas na loob na ikwento mo yan? Well, itong mga taong ito, may lakas na loob na kwento nila. Walang censorship. Diba? Hindi unabridged yung mga libro sa Bible. Walang editing na nangyari. It was raw. As they saw it, as they experienced it, as they knew it, as they thought it was. With all honesty and sincerity, they wrote the scriptures. And God honored it. Amen? Hindi napansin, di ba? Yung storya ni David. Di ba? A man so holy that he pleases God the most. Ang tawag sa kanya ni Lord, the man after my own heart, meaning he was God's favorite. Okay? Friends sila ni Lord, ganito sila. And then sa Bible, there was a time na ganito siya. Okay? Diba? Kung ano yung sabihin ko? Now, he could have, or kung sinulat man after him, yung mga descendant niya, they could have seized the document and said, ba't mo kinento tungkol sa lolo ko? Tanggalin mo yan. Ba't mo kinento si Bathsheba? At least, totoo, may Bathsheba, pero at least, i-sanitize mo yung storya. Kakilala sila sa ibabaw ng bubong, na-fell in love sila, okay? Tapos nabiyuda si Bathsheba, so pinakasalan siya ni Lolo. Diba? Pwedeng gawin nila yan. Pero hindi nila ginawa yan. Kwento nila, hilaw. Kung ano nangyari. David was an a-hole. And a murderer. Pero hindi siya tinalikuran ni Lord. Nirebuke siya ni Nathan. Yes. Ganun dapat ang mga prophet. Diba? Hindi takot sa presidente. Hindi yung hahalik lang sa, alam mo yun, yung kung makabash ng ka-member sa church, wagas, pero pagka presidente na, mayor, governor, di ba, yung prophecy niya kay Lord, purus papuri. So, nung i-rebuke siya ni Nathan, he repented, and he was restored. Ganyan ang Bible. And the reason why the people were excited about the Bible is because they understand. Ang Bible, hindi anting-anting. Walang magic yan. Na pagka na-misquote mo, o sabihin natin, hindi mo kinote eksakto kagaya ng King James Version, di ba, 1611, nagkasala ka kay Lord, yung mga taong ganyan ng paniniwala, alam nyo ba? Kaya nila matanggap yung NIV, NASB, dahil dapat word for word. Dahil pagka hindi word for word, mali yung magic spell mo. Di ba? Ano yan? Mali yung magic spell mo. Walang epekto. Walang power pagka hindi word for word. Kaya dapat, pagka binikas mo ang scripture, word for word. That's not true. It's the essence.
not the word, not the letter. Because as the Bible says, the letter kills. But the spirit, the essence, what's behind the word, gives life and liberty. Amen? So kaya it doesn't matter. So kaya ko sinasabi sa inyo to, para yung nakikita natin sa Bible, na response nila sa Bible, maging totoo rin sa atin. Because they don't see the Bible as a book of incantation o aklat ng mga magic spell. Okay? Kapag brother, di ba, nangyayari yan sa buhay mo, sabihin ko sa iyo, i-confess mo lang tong verse na to. Mababago buhay mo. May sakit ka, i-confess mo tong verse na to. We don't make those kinds of prescriptions because that's not how you use the Bible. The Bible tells us how these men who are like us and women who are no different than us, imperfect, encountered God. And God was gracious beyond their own comprehension. Okay? I mean, kahit si Abraham, hindi niya in his lifetime dito sa mundo, hindi niya nakita in full kung gaano ka-gracious si Lord. But at least nakita niya na ang Diyos nagliligtas at nagpo-provide. Amen? At least nakita niya. At tinestimony niya sa atin that God will not fail you. Even in the moments of your error. Kahit pamali yung theology niya, akala niya si Lord yung nag-uutos na pumatay ka ng anak mo. Niligtas sila ng Diyos. Hindi sila tinalikuran ng Diyos. Amen? Kaya kahit sabihin ko sa inyo, kahit mali pa yung religion ng tao, mali ng Diyos. At kahit hindi mo alam lahat ng theology, that's okay. That's okay. Dahil ang totoo niya ng Diyos, diba, it doesn't matter whether you understand the doctrines, we went through catechism, although those things are important later on. Okay? Pero kahit pa sabihin natin naliligaw ka ng landas, sasamahan ka ng Diyos at dadaling ka niya sa tamang landas. Amen ba? At hindi ka ibabadmouth ni Lord. Okay? In as much as hindi natin ibabadmouth si David for his errors and mistakes. Amen po ba? Because that's what the Bible is supposed to be about. So yung mga misconceptions natin sa Bible, kahit pa yung mga sabihin natin, binibuild up natin sobra, it's not healthy. The Bible is a book wherein we find written in it accounts, stories, testimonies of what happened when they encountered God. And then ultimately, what happened when God became one of us. That's what the Bible is about. And so, pareho yung kwento ng tatlong synoptic writers. It doesn't matter. May freedom sila of expression. Okay? Yun ang nasagap ni Luke, that's fine. Yun ang nasagap ni Mark, that's fine. Yun ang kwento ni Matthew dahil nandun siya at yun yung naalala niya after more than 30 years. That's okay. Dahil yung Matthew nasulat after more than 30 years. Okay? That's fine. Kung meron mang lapse o kung meron mang hindi accurate dun sa naalala ni Matthew, okay lang. Okay? Dahil lahat nasulat para sa ating kapakanan. Sabi nga ni San Pablo. And the Holy Spirit inspiring these writers saw to it that there may be inaccuracies, minor inaccuracies. Everything that is written is helpful. Nagkakaproblema nga lang tayo para
kung i-defend mo yan sa mga critics ng Bible, kaya kailanganin mo mag-aral talaga. Yun yung challenge dyan. Okay? But then again, it doesn't mean na ang Bible hindi totoo. May mga discrepancies yan, and that's okay. It goes to prove that these men were gathered by one Spirit, and these manuscripts somehow survived. And the Lord saw to it that we have enough witnesses to strengthen our faith and to guide us. And the gospel itself tells us who God is. There are glimpses here and there throughout the scriptures, the Old Testament. Pero sa gospel, makita natin, ultimately, God became one of us and gave us the brightest glimpse and the most accurate testimony of who God actually is. Sabi, Jesus stood in the synagogue. He was handed the scroll of Isaiah and he began to read. The Spirit of the Lord has anointed me. Or God has anointed me with the Spirit. The Spirit is upon me to preach the good tidings, the good news, the gospel to the poor, and so on and so forth. Basically, he was saying to minister to those who are oppressed, to minister to those who are at the outskirts, to minister to those who are neglected, to minister to those people who are forgotten, people who has no one, people who are alone, perhaps without friend and without family, people who perhaps are surrounded by multitudes and yet feeling lonely, people who are looking for peace, people who are desperate, people who are out, down and out. I have come for them. I have come for you. Sabi si Jesus na naog sa kailaliman o kalalib-lalim, he went to the depth, to the deepest of depth. And in the darkest place, the light of God shone upon us. Jesus brought us the light of the heavens. Kaya yung pinakamababa sa atin, sabihin ko sa inyo, mahalaga yan sa Diyos. Kaya tayo mga Kristiyano, sabihin natin, ikaw mababa ka lang. Well, nandiyan ang Diyos. Kaya sabi, inarok ng Panginoon yung pinakamalalim sa kailalim-ilaliman. And in fact, doon sa pinakamababa, nandun ang Diyos. Spirit of the Lord is upon me. Let me anyway. Kung gusto niyo malaman, lagi kong nadidinig. Hindi man lagi.
from time to time hanggang ngayon. Paano mo mafulfill yung requirements ni Lord? Actually, hindi mo kayang i-fulfill yung requirements ni Lord. Kahit yung summary ng law, bigat yan. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Basically, ibig sabihin nun, mahalin mo ang Diyos, bigay mo yung lahat-lahat sa Diyos. Actually, hindi natin nagagawa yan. To be honest, sino dito nagawa niyo na yan? Babatuhin ko ng Bible, yung magtaas ng kamay. Because, totoo lang, di ba? Kung totoo tayo, hindi tayo sinungaling, wala nakakagawa sa atin yan. Perhaps nagawa natin yan 1 second, last week, 1 minute, last year. Pero yung magawa mo yan throughout the day and every day, hindi. Ultimately, eventually we fail. So ano ibig sabihin yan? Are we hopeless? Hindi. Kaya nga sabi ni Pablo, di ba, ang righteousness natin si Jesus. Ay, ibig sabihin ba nun, pagagawa na lang natin lahat kay Jesus? Hindi. Gagawin sa atin ni Jesus yan. But you have to know this. For us to experience true deliverance and true transformation. Okay, and what do I mean by that? Darating yung time na marirealize natin, nag-i-improve tayo. Di ba? Nababago tayo. Kung dati talaga namang talamak tayo na ano. Pero ngayon, di ba, we're becoming better people. And thanks, salamat kay Jesus. Salamat sa presensya ng Diyos. Salamat sa tunay na presensya ni Kristo na nananahan sa atin. Salamat sa Diyos. Pero bago mangyari yan, kinakailangan kilalanin natin at malaman natin na upang ang lahat ng kaganapan ay magkaroon ng kaganapan sa buhay natin, kinakailangan tanggapin natin ang katotohanan ng kaganapan ay kay Kristo lamang. Jesus is the fulfillment of the law and the prophets. Jesus is the fulfillment of all the scriptures. Jesus. And if we are, diba, paano ko ngayon mamahalin ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip, at mamahalin ko yung aking kapwa gaya ng aking sarili? We rely on Jesus. And by relying on Jesus, paano natin gagawin yan? Ito tandaan ninyo. Mahirap, hindi man madaling gawin, pero ang sabi lang sa atin ni Jesus, if you love me, you will do my commands. At ano yung commands si Jesus? Was it the 10 Commandments? No. Commands mismo ni Jesus was love one another. The new commandment I give you, which is not actually new, but I'm presenting this to you as new, just love one another. Diba? Kung ito lang magagawa mo ngayon, gawin mo. Gawin mo. If you fail, it's okay. Sabi ng John, 1 John 1:9, diba? Kung nag-fail ka, confess mo lang. And automatically, He will heal you. And He will restore you. Kung baga nadapa ka, babangon ka ni Jesus, bangon ka lang. Lakad kayo ulit. Siguraduhin mo lang lumalakad ka kasama niya. Kung nadapa ka ulit, that's okay. Tayo ka ulit. Huwag ka mag-give up. Pag mo sasabihin, nagsasawa na sa akin si Lord, hindi nagsasawa si Lord. Amen ba? Tayo ka lang. Sabihin ng puso mo, inaabuso ko na si Lord. Well, baka. Baka.
Pero tayo lang, sige. Di ba? Lakad ka pa rin kasama ni Lord. Basta tayo lang ng tayo. Try ng try. Try ng try. Kahit ilang beses pa yan. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung si Lord ni-require tayo na magpatawad 70 times 7, it is because ganun siya magpatawad sa atin. As testified nung reference kung saan kinuha yung 70 times 7. Ganun magpatawad si Lord. Now of course, huwag mong isipin na pwede mong abusuhin si Lord. Mas healthy pa nga yung iniisip mo, naku, inaabuso ko na yata si Lord. Sorry po Lord. Nahihiya na ako sa inyo. Mas healthy pa Lord. Okay? Huwag ka nga lang susuko. Mahiya ka pero huwag kang susuko. Pero iba kasi pagka nahiya, ayawan na. Break na tayo, hiyang-hiya na ako sa iyo. Hindi. Mahiya ka pa, sige. Diba? It may make you feel bad, pero mahihil yan. Ang masama, yung sa sobrang hiya mo, tumalikod ka na lang kay Lord. Nakipag-break up ka na lang sa Kanya sa sobrang hiya mo. Yun yung masama. Naintindihan po ba natin? Dahil darating yung araw na lahat yan mahihil. Yung guilt mo, diba? Yung condemnation, mahihil yan. And you realize that you have become a better Christian, a better person, a better human being, a better son, a better husband, a better daughter, a better mother, a better child of God. Being transformed in His image. Huwag lang natin kalilimutan that we fix our eyes on Jesus because He is the fulfillment and He is our salvation. We rely on Him. That's why we feed regularly on His body and blood, His gift. Diba? Maging faithful tayo sa Eucharist dahil kasama yan sa binili niya sa atin. Kasama sa nourishment natin yan. Hindi yan add-on lang sa religion. Okay? Si Jesus mismo nagrekomenda, di ba? Eat of my flesh and drink of my blood. As we continue to contemplate and hear the stories, the testimonies of who God is, through this we learn and through this we encounter, not just with our mind, not just with our emotion, but with our spirit. Spirit of God touching our spirit and our spirit reaching out to God and being met by God. Every time we think and meditate, diba, and contemplate on how God kung titingnan natin all throughout the Bible from Genesis, nakakatawa si Lord. Nagkasala si Adan, pinalabas niya sa Eden, pero nasan si Lord? Nandun sa tabi-tabi, nanonood. Hindi nag-aantay, napuntahan siya ni Adan, ni Eva, puntahan siya ni Abel, ni Cain, di ba? At makipag-commune sa kanya. Na-imagine niyo si Lord? Di ba? Ito yung mga anak niya nasa labas ng bahay. Anong ginawa ni Lord? Lumabas din siya ng bahay, nandun siya. Okay? Nandun siya. Sinundan niya sila. And all throughout the scriptures, kung pagiging matalas tayo, makita natin ng Diyos, di ba? All throughout the scripture, the Lord has been running after us. Not running away from us, not turning His face from us, but God constantly running after us. At sabihin ko sa inyo, hindi nagbabago yon. Kaya si David, he was confident when he said, "The Lord is my shepherd. I will be full. Diba? My cup shall be full." And goodness and mercy will chase me every single day. Ba't niya nasabi na yung goodness at mercy ni Lord, hahabulin siya? Dahil alam niya si Lord, hindi tumatalikod si Lord. In fact, lagi siyang papunta sa atin. Minsan tayo yung lumalayo.
Salubungin natin ang Diyos. Amen ba? And every time we gather, we're actually, di ba, anong ginagawa natin? Sinasalubong natin si Lord. Huwag natin siya takbuhan. Huwag natin siya talikuran. Dahil hindi lumalayo sa atin ang Diyos at hindi tumatalikod sa atin ang Diyos. Harapin natin siya. Salubungin natin siya. At tanggapin natin yung yakap ng Diyos. Tumayo po tayong lahat.